Pero pangalawa, yung sinasabi ko sa iyo, bakit kailangan niyang humarap Ayun na nga. sa camera on the exact na daan ng dashcam, di ba? Parang siya naman nagsabing, I'm here. Oo. Sa kabilang banda. Oo Oo, nga, para tama sila din naman. kinukumpirma mo, nandito ako. Oho. Ha? Ito yung classic case na talagang may pumepeki talaga ng kamatayan. Para ba sinasabi, itinulak talaga si Cabral. Di ba? Kasi para maging pareho yun, dapat pareho ng gagawin. Sige nga, tumalon din kayo rito. Oh, dapat ganun sana, no? Eh, ang sabi niya, tutulak namin doon para makita nila kung pareho ang lalabas. Pagka- Kung parehong lalabas, ibig sabihin, therefore, itinulak niyo ba si Cabral doon? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin dito sa questionable na pagkamatay ni Yusek Cabral mga kababayan. Kung bakit pag-uusapan natin yan dahil sa hindi maiiwasan po Ang mga kababayan po natin kasi ay nagtatanong dahil hindi naman po nakita yung kanyang mukha. Nakatakip po yung kanyang mukha at hindi mo malaman kung siya nga talaga yon. Kaya marami pong mga kababayan natin ang nagkakaroon ng pagdududa tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Kaya doon po sa pamilya ni Yusek Cabral mga kababayan, humihingi po kami ng pasensya. Dahil sa hindi po talaga maiiwasang pag-usapan po ito. Nakasalalay po kasi dito mga kababayan ang interes ng bayan. Dahil napakarami po na napakaraming impormasyon ang nasa pag-iingat ni Ma'am Cabral nung siya'y nabubuhay pa na maaaring makapagturo kung sino-sino po yung mga nasa listahan na tumanggap ng mga insertions na mga congressman at mga senador at kung sino-sino pang mga personalidad. Nasa kanya po ang pinakamaraming impormasyon mga kababayan. Kaya hindi po maiiwasan talaga na pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Ang mga kababayan po natin ay nagtatanong. Kasi ang ipinakita lang po mga kababayan, yung bago nangyari yung insidente. Nakapag-selfie yung driver, nakuhanan ng dashcam yung nakaupo doon sa bangin. Doon lang nakuha yung meron tayong nakita. Pero yung sinasabi nilang pagbabalik doon sa lugar kung saan nangyari yung insidente, mula doon sa oras na yon na bumalik sila, wala na tayong alam. Kaya hindi natin alam kung totoo yung sinasabi nila o kung siya talaga yon. Bakit po nagkaroon ng pagdududa yung mga kababayan natin? Kasi po mga kababayan, may mga pangyayari po kasi sa mga nakakaraan na pineke yung kanilang pagkamatay. Pero kinalaunan, nabuking din sila at nahuli mga kababayan na ito ay mga gumagawa din ng katiwalian mga kababayan. Sapagkat yung fingerprint kailanman ay hindi mo mapapalitan ito. Mga kababayan, mamamalagi ang fingerprint mga kababayan. Kaya itong mapapanood nyo sa pagkakataong ito mula po sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan, makikita natin dito at mapapanood, maririnig natin yung mga maaaring mangyari, posibleng mangyari at pati dito pag-uusapan yung tungkol dito sa sinasabi ni Secretary Jun Vic Remulla na kung gusto raw malaman kung siya nga talaga yon, naghahanap sila ng magbo-volunteer na itutulak daw nila para pag yun ang nangyari, siya nga yun. Para bagang lumalabas dito na itinulak nga si Secretary Cabral, mga kababayan. Para malaman natin kung ano yan at kung papaano
Yung sinasabi namin dito mga kababayan, panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito. Ang latest ngayon, Jen, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, Oh. ay meron ng conclusion si DILG Secretary John Vic Remulla ng Dahilan. papaano namatay si Yusek Cabral. Ha? Ayun. Ang kanyang sinabi, batay sa autopsya, ay blunt force trauma. Blunt force, mga malakas na puwersa na ikinasugat at ikinamatay ni dating Yusek Cabral. Aha. At sinasabi niya na ito ay sinadya. Ibig sabihin sadya niya, kusa. Sinadya nung tao na may katawan. Nung may katawan. O, hindi... Iyon daw palang blunt force kung ipapaliwanag ata doon sa kahapon na binasa kong ano. Oo. Usually nangyayari sa pagkahulog Oo, una-uno. mula sa taas. Oo. Ganun daw yung kaya Ayun. talaga blunt force. Ayan. Aha. Lumabas ho sa investigasyon na sinuri daw ni Cabral ang bangin bago tuluyang tumalon. Makalipas ang isang oras, hindi patingin. Sinarbay muna niya. Oo, kung... Yun ang problema dyan. Kasi kung meron siyang... Ito, may phobia sa matataas na lugar. Ano ba yun? Legit ba yun? Talaga meron siyang phobia sa height? Ay, sabi niya eh. Hindi naman, ang sabi nga doon sa tanong dyan, nung in-interview siya, what is your, fear, greatest fear? Greatest fear Ibig niya. sabihin, hindi lang basta fear ito. Greatest. Phobia talaga. Oo. Height. What is your greatest phobia? Oho. Height, ang sabi niya eh. So, sa kabila sa engineer, alam mo naman engineer, di ba? Usually yan. Pero yun pala ang topic Maaaring yan. na, hindi naman siya umaakya. Doon lang siya sa... Pwede. Sa, di ba? Office nga siya eh. So, kung isa-survey mo yung isang mataas na di ba dapat, hindi mo pa, nandun yung driver, hawak Totoo. muna. Hawak muna, di ba? Oo. Kasi hindi mo pa nasa survey eh. At saka itong, ito, pinapakita natin larawan, nandun sa mismo sa, ako lang yung nasa pangalawang palapag, minsan makita ko sa isang Ay, condominium unit. nakakalula yan. Kahit wala kang Kapit na kapit ako doon sa Ang hirap niya. Kasi ang feeling mo para malalaglag ka eh, no? Oo. May lula ang tawag doon eh. May nagsasabi na, hindi, wala na nga siyang, hindi na nga normal yung isip niya eh. Gusto na nga niyang wakasan ng buhay, kaya nawawala na yung phobia. Hindi pa. Kasi yung pumunta sila dyan, hindi pa siya desidido eh. Oo. Nag-survey pa lang siya kung saan siya. Di ba? Kung totoo nga eh. Di Actually, ba? nakadalawang punta nga sila, dalawang balik nga sila eh, di ba? Yan yung una. Kung ang Yan. pagbabata. Umaga. Ito bang dashcam kuha ito? Umaga ito, yung alas 8 ng umaga? Oo, umaga to. Oho. Umaga, yan, may 10, no? 10. May oras nga, no? 15, di ba? AM yan eh. Umaga, yun, nakaupo eh. Magtataka ka, doon siya nakaharap sa dashcam eh, di ba? Na para bang nagpapapicture eh. Na para bagang, I'm here, parang gano'n. Oo. At hindi lang yun. Tama yung ano, no? Tama yung anggulo. Timing na timing. Oo. Bakit mo kailangang ilingo? Tingnan mo yung awkward yung ulo eh. Yung katawan niya nandun sa nakaharap sa bangin, di ba? Oo. Pero yung ulo niya nakalingon sa dashcam. Parang humirap bigla doon At sa... tingnan mo mabuti. Sa may sasakyan. Sige. Sige, dandan, slow mo, direct. Yan. Lalapit pa yan. Tingnan mo. Awkward. Di ba? Nakatabingi yung ulo. Di ba? Parang ang dating, parang may binati pa siya, no? Parang mababali yung ulo mo niyan. Oho. Ibig sabihin, nakaposisyon ka para makita yung mukha mo at ma-identify ka. Para bang, sabihin na natin, sinadya mong magpa-picture. Kasi kung yan, nandun nakalingon, hindi mo masasabi, hindi naman si... Baka hindi, magdududa ka pa. Pero parang ang dating to, oy, I'm here. Ayan ako. Teka lang, ang tanong ko dyan, Nelson, kayo mo itong dashcam na to? Dun sa dumaan lang. Bakit niya ibinigay yung ano? Hindi, kasi may nagsabing, sino may dashcam, ha? Ito? Sino may nakakuha ng Bago dashcam? pa ata ipinalabas yung, nilabas na itong dashcam na to eh. Ayun nga, hindi naman sinabi ko kanino yan eh. Yun, tataka nga ako, bakit hindi? Sino kayo? Sabihin na natin, for the sake of argument na, yan lang walang ganon? dumaan. Hindi, kasi meron kaya kung naisip ng iba, meron namang sabi ng anggulo. Hindi kayo spatter yun. Boss, positive na, andito na.
Halimbawa naman, Di ba, yun yung pwede angulo. yun, number one. Di ba? Oo. Pero pangalawa, yung sinasabi ko sa iyo, bakit kailangan niyang humarap Ayun na nga. sa camera on the exact Oo. na daan ng dashcam, di ba? Parang siya naman nagsabing, I'm here. Oo. Sa kabilang banda. Oo, nga, para tama sila din naman. kinukumpirma mo, nandito ako. Oho. Ha? Mga kababayan, ito ay for the sake of discussion. Opo, ha? opo, Hindi wala. natin sinasabi Hindi na... tayo expert opinion ito. Oo, Hindi po. observation lang natin. Yes. Ito, pangalawa. So, isang ebidensya yan. Oo. Na nandyan siya dahil may dashcam na mismo yung ulo niya ay nakaharap ng, diretso. Full face yan, ang sabi ko. Oo. Full face, pero yung katawan niya, hindi naman nakaharap dun sa, dito. Yan. Parang may inaabangan siya talagang dadaan. Kaya tuloy bigla ako naging interesado kung kayo nung sasakyan na may dashcam. Ayun. Doon sa sinasabi mong angle na Sino yan, di ba? Di ba? Oo. Pangalawa, Oo, anong punto? yung selfie nung Driver. Oho. Di ba? Tama. Ako nagsiselfie ko pagka magandang view, pagka... Yan. Yan, totoo. Yan, oh. Oo. Oh. Nakaganda, nakangisi pa si Manong, Kita pa rin yung mukha nung, di ba, nung... Pero nasa sabi likod. ni John Vic, di ba? Walang yung driver. Pero ang sabi naman ng isang angulo din, na sinabi nung kakilala ko, Oo. hindi kaya ito'y tinimbre din, boss, andito na kami. Oo. Parang nga, dalawa nga yan, ha? May pinagdalahan ng picture na yan. Pwede Dalawa yan, ha? Oo. Pwedeng ganun, or pwedeng gusto mong establish na nandyan siya. Ayun, yun na nga. Oh, establish mo Bakit yun. kailangan establish? Oo. Para malaman na kung sino man ang mahulog dyan, siya yon, di ba? Ah. Kasi ganito, di ba, umalis na sila dyan. May polis na pumunta eh. Yeah, itong tagpunto, umaga. Umaga yan. Parang nilapitan sila ng pulis. Ay, baba kayo dito, delikado kasi po tingnan mo dyan. yung kotse. Oo. Delikado yung kotse. Yung kotse lang yung napansin dyan eh, ha? Yung pagkaka-curve niya kasi. Oo, hindi. Matatraffic yung mga ano, at saka mababangga siya dyan. Yes. Tapos nandun pa siya sa bangin, nakaupo, doble-doble yung danger niya. Hindi pangkaraniwan. Kaya kung tama yung pulis, kaya yung pulis sinita sila eh. Oo. At saka yung guhit niyan, straight line na dapat hindi kayo huminto sa lugar na yan. Pangatlong punto, Jen. Oo. Pwede rin naman sinadya na ganyan, na delikado, na mapapansin. Ah, ganon. Kasi kung hindi sila mapapansin, pwedeng wala naman kayo dito eh. Oh, yun na nga. Wala ebidensya. Oho. Pero kung ganyan na makikita mong maraming sasakyan, matatraffic, pwede nga, may makapansin polis, may makapansin tao. Oho. Kapansin-pansin. Napansin nga sila ng mga... Katunayan, Napansin sila ng mga nakatira dyan eh. yun na nga. At katunayan, sinita nga sila ng pulis. Ayun pa, isa. Kaya kung tatanungin yun, totoo ba? Ayo po. Oo. Sinita ko, pinaalis ko nga po. Maraming nakakita. Pinaalis ko nga po yung So mga yan maraming pruwebang nandyan sila. Oho, na-establish. Pero eto, Jen, ang tanong. Oho. Nung bumalik sila dyan, may pruweba ba? Yung hapon na ata yun. Oo, nung bumalik siya at iniwanan niya, Oho. anong pruweba na bumalik kayo dyan? Oh. Kung ako naman yung driver, nandiyan ka sa lugar, hindi naman pasyalan yan. Tapos sabihin sa iyo ng ma'am, iwanan mo na ako dito, balikan mo na lang ako. Kung ako driver, ma'am, ba't dito tayo, ba't kayo tatambay rito? Yung una pa lang, oo. Di ba? Oo, mahirap nga dyan. Oo. Kasi ikaw, tayo nagdadrive. Oo. Kahit nga hindi tayo bababa, hindi tayo hihinto dyan. Eh. Totoo. Mababangga tayo dyan. Oh. Oo. Ito, yan yung guhit nga, yung straight line eh. Oo. Ibig sabihin, bawal huminto Tsaka dyan. curve eh. Curve yan, oh. Apakadelikado niyan. Blind spot po ito. Matagal na hong nagdadrive yung driver. Oho. Alam niya na hindi po pwedeng huminto dyan. Tapos tatagalan niyo pa ng ganyan. At yung pangalawa nga, sabi mo, Yun walang pruweba Yun na. ang walang pruweba. Walang Nasaan- dashcam, Oho. walang selfie, walang picture, Oho. walang witness. Na sila'y bumalik dyan. Wala. Yung mga kapitbahay, walang nakakita. Oho. Walang nagsabi. Ang nakita lang nila, yung umaga. Oo nga, no? Hindi, ako punto ko, yung pangalawa na, no? Kung ako yung driver, ba't kita iwanan dito? Delikado ho rito. Ayun, oo. Kung Diba? totoo yun. ha? Kung totoo Oo, yun. Oo. Tapos yung gamit nyo po, ito yung bag, cellphone. Kung ako yung driver, tatawagan ko na kagad ka mag-anak niyan. Boss, sir, ma'am. Oo, may ibang iniisip yata si madam po, nakakahinala po ito. Medyo Pwede. nag-aalala po ako. Di ba? Ay, sabi, practical na pag-iisip lang ng isang tao yun, ha? Kasi nandun sa may nakatayo doon sa, nakaupo ho doon sa bingit ng ano eh. Hindi pangkaraniwang basta mo sa iiwanan doon. Yun nga. Di ba? Bakit naman pumasok sa isipan natin na baka hindi totoo yung sinasabi na namatay si Yusek Cabral?
Ayan, isang anggulo yan. Kasi Kasi kinumpirma na ng katawan niya. Oo. Sabi nung asawa, talagang yun ang ano. Kasi nangyari na po yan before. Nangyari na, ganyan-ganyan yung nangyari. Meron bang ganyang pangyayari na... Eto, Jen, ha? Eto, ito, kinover natin to nung reporter pa tayo, eh. Di ano yan, mga 2 years ago. Bago-bago lang yan. May nakapagpaalala sa akin nung linggo, eh, ba, sabi niya. Oo. Parang kaduda-duda kasi natatandaan mo may nangyari ng ganyan. Eh. Oo. Nung sinabi, ay oo nga, natatandaan ko yan. Natatandaan niyo po ba na merong isang kotse sa Norsagaray, Bulacan ang inireport na nasusunog, nasunog. Oo. At may natagpo ang patay na babae, sunog na sunog sa loob ng kotse. Ah, okay. So talaga namang may nangyaring nasunog ng kotse at may tao talaga. Meron tao. May babaeng namatay sa loob ng kotse. Oo, yan po ay yung nangyari sa Norsagaray, Bulacan noong 2003. Ah, 2003. Sino daw ang biktima doon? Nako, alam mo, nung inimbestigahan na, Oo. parang ganito. May nagpakila, ako po yung misis nung babae dyan. Ah, dumating din yung mister. Oo. Eto ang problema. Bakit siya pinayagan na siya po yan eh. Ah, Kasi yung kotse, etc. etc. Ano ba? kotse. Oo. May mga gamit sa loob. Okay. May mga identification card. Okay. Sabi niya, misis ko yung nasa loob. Oho. Kaya ito ay nakakuha ng death certificate, Jen. Ah, sa Oo. medical legal, ha? Tapos, yung death certificate ay ginamit ng abogado para mapawalang bisa na yung mga kaso na nakapending sa Supreme Court. Ah, may kaso din yung tao na yon. Naka-appeal eh. Oho. Ang tinutukoy po natin ay si Maria Lourdes de Guzman, nakilala bilang Pajero Lady, Oho. na noong dekada 90 at early 2000 ay naging ito eh. Controversial issue yan. Controversial. Yes. Nakakapagnakaw ng kotse, ng mga alahas, at kung ano-ano mahalagang bagay sa loob ng eksklusibong subdivision. Okay. Oho. Alam mo ba kung anong gamit niyang paano siya nakakatakas at nakakapasok? Oho. Ayun nga, Pajero. Yung Kaya pala tinawag na Pajero Lady. nung araw kasi yan, nung mga panahon na yan, ang Pajero ay... Luxury car, high-end yan. high-end, Tama, oo. tama. Oh. Para ka naka-Fortuner niyan. Yan, Nung oo. panahon na yan. Ang problema, nung siya po ay makasuhan, gumawa siya ng Ganyang senaryo. senaryo na ginamit niyang batayan para mapawalang sala siya sa kaso. Naniwala sa kanyang Supreme Court. Kasi nga naman, totoo naman yan. May death certificate, Oho, di ba? oho, totoo. Ang problema, So meron ding mayroong breakthrough. Oo. Ano nangyari? Interesado ako dyan. After 2 years, Si men, 2005 na yan. 2005, Oo. may nagnakaw na naman. Meron na namang suspect. Babae na naman. Na-aresto ito, Jen. Ah, okay. Pero tinignan, iba naman itsura nito. Hindi naman si Pajero Lady ito eh. Oo, At saka si Pajero Lady. Kasi iba-backtrack yan eh. Di ba? Iba-backtrack. Si Pajero Lady, patay na ito. Oo nga. Matagal ng 2 years ago na. Oo. Nung tinignan ng fingerprints, hala! Nabuhay ang patay! Humarap pa sa Senado yata yan eh. Si Pajero Leyte. Humarap pa sa Senado yata yan eh. Hindi, maslog yun eh. Ah, maslog ba yun? Maslog yun. Ayun, natuklasan din yan, di ba? Kala ko ba Oo, dati eh. Maslog. Oh, iba naman pala yun. Oh. Nakatakas uli, si Pajero. Nahuli na naman. Hindi pala, nung ma-aresto ito, Oo. at nalamang, kaya pala hindi siya nakilala, Facelift. nagpa-plastic surgery. Plastic surgery talaga. Oo, talagang binago ang itsura. Gumamit na ng mga iba't ibang pangalan. Oho. Ang problema, patuloy pa rin Ang problema mo, plastic, yung kasing top mark mo, hindi mo mababago Hindi yan nabago, kaya Hindi nakilala siya. Oo. Ang pinakahuli nito, na-aresto siya noong September 2006. Ganun na naman ang ginagawa, nagnanakaw na naman. Oo. Naaktuhan siya ng pamilya, Jen. Iniwanan niya, akala natin, iniwanan niya yung dating buhay, pero bumabalik-balik pala yung sindikato niya, yung racket niya. Di ba, sasabihin, kasi ang problema kay Pajero Lady, siguro inisip niya, hindi siya nakaipon ng malaki-laki. Oh.
Ano lang to, mga Hindi pa niya binago yung kanyang estilo, no? Nasa- Yung kanyang modus operandi. yung sa kaso niya, 4 na milyon lang. Anong una? Nung panahon na ito ay medyo malaki na yon. Oo. Pero madaling maubos yun. Siguro sa plastic surgery, Oo nga, no? ubos yun, di ba? Oo. Nung muli siyang maaresto ay 2006, pero ang bilis niya na palagi siya nakakatakas. Magaling talaga, no? Parang yung pelikulang Catch Me If You Can. Oo. Magaling talaga ang niya. Systematic. Ito yung classic case na talagang may pumepeki talaga ng kamatayan. Pero sa ngayon ba, nakulong na yan yung Pajero Lady? Nakakulong pa rin ito eh. Nakulong na. Oo. Hindi na siya nagtangkang Nung gumawa. Ang tanong ko doon, sino yung nakitang patay doon sa loob ng Pajero? Alam mo, Jen, ang usap-usapan noon. Oo. Inanap ko kung may records eh. Wala na, hindi na. Hindi na. Pero ang usapan noon, natatandaan ko, Jen, Oo. ito'y kumuha ng katulong sa probinsya. Ng kasambahay. Sa bahay. Sa Oo. bahay. Nahalo siguro kahawig ng katawan, etc. etc. At nung mangyari yon na nawala siya, hinanap din yung babae Yung na yun. kasambahay na yun. Hindi na nakita. Hindi na rin nakita. Pero hindi na nagingay yung mga kamag-anak siguro, no? Wala na. Hindi, siguro, wala rin naman silang kakayanan dahil baka malayong probinsya ang pinagmulan eh, di ba? Ayun na nga, no? Oo, pwedeng sabihin, hindi, tumakas po rito, nagtanan o ano man eh. Oho. Yan ang ibig sabihin na nangyayari talaga. So, meron talaga. no? Meron talagang nagtatangka at gumagawa talaga. At ito ay muntik na talagang, hindi ba? Muntik na siyang magtagumpay kung hindi siya nahuli-uli. Hindi kasi nag-group effort ata yan. Mag-isa lang. Mag-isa lang siya gumawa ng plano. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Eh di napakadali kung ang dami mong kasabwat, di ba? Oo nga. Ay, pero again ito po, discussion na natin. Wala tayong, hindi natin... Ay, hindi natin sinasabing ito yung nangyari. Hindi ito po, ay hindi sinasabi lang natin na posibleng. kung bakit may mga nagdududa Yes, sa ngayon. tama. Dahil nangyari nga noon eh. Nililiwanag po natin yan, ha? Eh yung latest nga, yung Mary Ann Maslog dyan eh. Yan, isa pa yan. Humarap sa Senado pa yan, eh. Ito naman, Oo. ito medyo malapit-lapit kasi pondo ng gobyerno ito eh. Oo. Textbook scam noong 1998. Oo. Gumagamit din siya ng iba't ibang pangalan at nagpagawa din ng death certificate, Jen. Oho. Oo. Ito yung sinasabi mo na Ito, na-investiga. baga-baga yan, oh. Na-investiga pa sa Senado. Humarap pa sa Senado. Akala niya, hindi siya makikilala, Ayun, eh. no? Oo. Iba ang pangalan ginamit. Hindi Oo. Mary Ann Maslog. Nung tiningnan din dyan, yung kanyang, fingerprint din eh. Tsang itsura niya, Oho. na-detect. Nagpa-plastic surgery, pero ilong lang ata ang binago. Ganun ba? Nagpa-plastic din ba Hindi, siya? hindi, baka kakubit. Parang hindi naman. Ayaw nga, ilong nga lang, ano. Parang dati kasi matangos yung ilong niya, ginawa niya yata ang pango. Yun, tapos nag-face mask lagi, eh. Sa Bangsamoro pala siya kasi, ayun nga, umulit siya ng ng panloloko eh. O 2024, nanloko na naman eh. Totoo. Well, ako naman sa kabilang banda, Nelson, sana ay makapagpalabas pa ng mas matitibay na. Kasi ngayon ang nagpapahayag lagi ay si Secretary John Vic Remulla sa usapin at sa kaso nitong si Catalina Cabral. Nako, may hamon siya dyan. May hamon. Nako, may hamon. Ha? Sabi niya, scientific ay Oo. talagang pinatutunayan nila. Eto. Oo, ano kanyang niya. hamon? Oo, sige. Sa mga hindi naniniwala na eto Yung talaga mga- nangyari, ha? Yung mga nagdududa dyan. Nagdududa. Oo. Pwede naman kayo mag-volunteer. Tutulak namin doon para makita ninyo kung pareho ang lalabas. Kung pareho talaga. Aha. Mag-volunteer na kayo. Itutulak namin kayo dito. Malalim din talaga si ano. Ibig sabihin ba nun, itinulak nila? Para itutulak namin doon. Kasi hindi naman tinulak yan. Di ba sabi niya, Sabi niya, suicide eh. At magkaiba yung, Pagpakamatay eh. magkaibang lalabas din. Oo Pagka nga. tinulak mo, hindi parehong lalabas. Oo nga. Dapat pumunta kayo rito at tumalon kayo. Dapat ganon, di ba? Oo nga, So no? mali ka doon, Secretary. Para ba sinasabi, itinulak talaga si Cabral. Di ba? Kasi para maging pareho yun, dapat pareho ng gagawin. Sige nga, tumalon din kayo rito. Dapat ganun sana, no? Ang sabi niya, tutulak namin doon para makita nila kung pareho ang lalabas.
Pagka- kung parehong lalabas, ibig sabihin, therefore, itinulak nyo ba si Cabral doon? Delikado. Oo nga, no? At kapag ang ginawa niyo, malamay, may kaso kayo. Ay, ano problema? Halimbawa, may nagpunta tayo, Juan de la Cruz, merong ano? May Juan de la Cruz, na gano'n. Ako po, pupunta ka natin. Sige nga, itulak nyo nga po ako kung pareho talaga lalabas. Malamang hindi pareho kasi pati kayo makukulong. Halimbawa dyan, pumayag ka, itinulak. Oo. Kung pareho lumabas, ibig sabihin, tinulak din talaga yung... Oo nga, no? Di ba? Oo. Siya naghamon nito, hindi naman natin sinabi. Itutulak din namin kayo, sabi ba niya? Oo, itutulak namin Ah, doon tutulak. para makita kung pareho ang lalabas. Oo, Ibig nga. sabihin, ganito nangyari kay Jose Cabral, Oo. ikaw, pag tinulak ka namin, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Therefore, itinulak ba si Cabral? Yun na nga, no? Yan kasi alam natin, sabi niya, tumalon. Ayun nga. Dapat Nagpatihulog. pumunta kayo rito at Nagpatihulog pa lang. tumalon din kayo para makita nyo kung pareho. Dapat ganun di ba? Dapat ang sinabi niya, pumunta kayo rito, magpatihulog din kayo. Oo. Pabibidyohan pa namin. Ayun. Di ba? Kaya sabi niya, ang problema dyan, sabi nga ng matatanda, Oo. mag-iingat ka sa isda. Kasi isda. Pagka kasi bumukang bibig ng isda, nahuhuli yan. Oo nga, no? Kaya mas mabuti sa isda, hindi na bumubuka bibig Naalala ko na naman si Katotoy, lagi ko narinig yun. Oo. Slip of the tongue. Naku po. Well, slip of the foot, always recover, pero slip of the tongue, Oo. nako. Oo. Secretary John Vic, sir, ipakitama niyo po yung statement Yun niyo. ang problema Delikado tayo dyan. Lalo na yung sumunod May para sumunod pa. makita nila kung pareho ang lalabas, kung pareho. Oh. Pareho. Ibig sabihin, same Scenario. result. Same result. Same scenario. Oo. So, ang scenario sinasabi niya, pag itinulak, ganun na mangyayari mo, katulad na parehong-pareho nung nangyari kay... Cabral. Anong iisipin mo nun? Oo nga, no? So, hindi tumalon yun. O hindi itinulak yun. Hindi nagpatihulog, ano? Oo. Di baka naman nagkamali lang si John Vic ng gamit ng salita. Diyan, may tawag ang mga psychologists yan. Ano sabi? Yung subconscious, minsan mas totoo sinasabi. Ganun. Kasi nakakadami na sila. Nakakadami na kayo. Eh, di ba? Kasi hindi mo ginamit yung inisip mo na, baka mali sabihin ko niya. Kasi pagka sinabi mo, yun ang sinasabi, nadulas. Oo. Di ba? Tama, Hindi mo tama. ni-rehearse. Nako. Yan ang problema.